guys, good afternoon. For today's video, magbibigay lang tayo ng advice kasi merong nag-comment sa aming comment box. Ano raw bang pwedeng itinda kapag maliit lang yung puhunan? Para sa akin, napakarami mong pwedeng gawing itinda kahit konti lang ang puhunan mo kasi kami nag-umpisa rin naman kami sa konti. Siyempre, ano na yun, 3 dekada na yun nung nag-umpisa kami. Siyempre, yung mga panahon na yun, yung 5,000 mo, marami ka nang mabibili, marami na ka nang mabibiling paninda. Kasi marami rin naman kaming pinagdaanan ng mga paninda kung ano-ano yung naitinda natin. Unang-unang naitinda namin is yung palamig. Ayan, doon kami kasi sa may Quezon Memorial Circle Park yun. So, kada may field trip, maraming bata, so nagtinda muna kami ng palamig at napakabili po ng aming palamig. So talagang tubong lugaw ang palamig natin, and mga panahon na yun murang-mura pa ang bilihin. So to cut the story short, nasubukan din namin magtinda ng mga uling. Etong gandang to nakapag-repack din po ito ng uling, kung alam niyo lang. Hindi po tayo naging masaelan kasi kapag may anak ka na, lalong-lalo na panganay namin noon, nung panahon na yon, biglaan po tayo nakapag-asawa. Ayan, kung saan-saan na napunta yung aking sinasabi. Kasi masyadong madrama ang ating buhay nung mga panahon na yon. Kaya, ayun, nag-umpisa tayong magtinda-tinda. Hindi po ako nag-isip na magtrabaho. Talagang tinda po ang kami nag-focus mag-asawa. Kasi siya rin naman, mahilig din siya magtinda, mahilig din siya magnegosyo. So, marami kang pwedeng gawing negosyo. Kung magkano lang ang iyong puhunan, kung hindi mo kayang mangupahan ng pwesto. Kasi kami dati, nasubukan lang namin yung lamesang maliit. Yun nga, nilagay lang namin doon sa park, lamesa lang yan. Tapos, nasubukan din namin magtinda sa kariton. Tulad dito sa amin dito, sa lugar namin dito, marami rin dito yung mga nagkakariton lang. Siyempre, hindi maiwasan, may huli po yan. So, pagalingan na lang ng takbo. Pero pwede rin naman dito yung mga lamesa lang. Ayun, marami kang paraan kung gusto mo lang talaga magtinda. Pwedeng sa labas ng bahay nyo, magtinda ka ng mga pang-almusal, tanghalian, mga kwek-kwek, marami dito mga kwek-kwek, mga calamares, mga pritong manok, mga street foods, mga sweet corn, mga ganyan. Marami dito, mga burger, ayan. Yan mga, tulad dito sa ganito naman naming paninda, meron din nagtitinda ng mga ganito sa kariton. Mga laruan, mga plasticware na kariton lang. Siyempre, yun lang ang kaya ng budget nila. Hindi siguro nila kayang umupa ng pwesto. At yung paninda nila, yun lang ang kayang bilhin ng kanilang pera. Kaya, mag-umpisa lang sa maliit. Mas maganda yung paangat kayo, pataas. Kasi kami nga, nag-umpisa lang din kami sa maliit hanggang sa dumami ng dumami at nagamay ko na yung ganitong paninda. Dito talaga kami nag-focus kasi unang-una maganda yung tubo sa ganitong paninda at ito ay hindi pa nabubulok. Dati nakapagtinda rin kami ng mga saging. Maganda rin naman yung kitaan nun, pero nakakapagod lang. Kasi pupunta ng pier yung asawa ko, siya namimili doon, kukuha sa pier, tapos siya pa yung ikakalburo pa nila, i-stock sa bodega, tapos hahanguin. Maganda rin naman yung tubuan namin ng mga panahon na yon. Pero habang tumatagal, syempre na kakabisado mo na kung ano yung mas mapapagaan yung trabaho. So nagtinda rin kami ng barbecue. Ayun, mabili nga ang barbecue. Pero talagang mamamalengke ka na madaling araw. Tutuhugin mo pa pagdating ng hapon hanggang gabi. Naabot ka ng gabi sa pagtitinda. Tiyagaan lang talaga. Kung yan muna ang kaya ng budget nyo at yun yung kaya nyo munang gawin, pwede naman. Hanggang sa maipon nyo, makapag-ipon kayo, pwede kayong magtayo ng iba ulit, pwedeng mag-level up kayo. Yan lang. Kaya kailangan kapag gusto mong umasenso, samahan mo ng sipag, tiyaga, diskarte, haba ng pasensya, sakripisyo. Lahat-lahat yan kailangan mo kapag ka magtatayo ka ng tindahan, negosyo. Sa amin talagang hindi kami tatagal ng ganito. Tulad niya, nagkakaedad naman tayo, hindi na tayo papata.
Pero itong paninda na to, masasabi ko na okay na kami nito. Kontento na kami at stable na kami sa ganitong negosyo. Kasi ito ay unang-una hindi nabubulok, hindi na-expired at makakapagtubo ka ng malaki sa ganitong klaseng paninda. At ito naman basic needs din naman ng mga tao dito, yung mga paninda na to. Halos araw-araw naman nabibili yung mga ganitong paninda. Kasi hindi lang naman school supplies yung ating paninda. Meron pa tayong Xerox, meron pa tayong laminate, at ayun, meron kaming extra income, meron kaming halo-halo, meron kaming shake. Yan nga lang, magtatagulan na, kaya maglalagay ulit kami ng iba pang extra income. Maglalagay kami ng banana queue, ng mga kung ano-ano pa, yung mga paluto, mga timplang kape. Ayan, kailangan lang talaga diskarte lang, guys. Huwag tayong pahiya-hiya sa buhay. 15 yung kasi yung mga masyadong mahiyain, yung tulad niyan, yung magtitinda sa bangketa, magtitinda sa kariton, yung iba nahihiya, lalo na kung ikaw may natapos na pag-aaral, nakapagtapos ka. Marami naman dyan, hindi naman porket may diploma, talagang umaasenso na. Yung iba kasi, minsan mas lamang pa yung madiskarte kaysa yung mga nakapagtapos. Kasi may mga kasabayan ako na nakapagtapos ng pag-aaral, pero kung i-compare ko yung buhay ko sa buhay nila, di hamak naman po na naging maayos naman po yung buhay natin. Marami na tayong napundar. Hindi naman po sa pagyayabang, meron tayong mga napundar, pero sila hanggang ngayon nangungupahan pa din. Yan lang po. Sampo. Sa buhay, para umasenso, sipag at tiyaga at determinasyon mo para umasenso. Huwag masyadong maluho. Huwag yung masyadong makapagyabang lang sa tao. Kaya bili ng kung ano-ano na kahit hindi naman kailangan. Tayo marunong naman po tayo mag-budget at mag-ipon. Hilig tayo mag-ipon, guys. Kahit barya-barya, naiipon natin yan. Kasi ang barya, kapag naipon mo, hindi mo namamalayan, ang laki na pala. Minsan mas madaling ipunin ng barya kasi talagang hindi mo madudukot yan. Hindi kagaya kapag mga bills, minsan matutukso kang dukutin. Ayan lang, guys. Bye-bye. Sana may natutunan na naman po kayo sa aking vlog, sa aking content ngayon. Wala po tayong maisip. Yun na lang po. Bye-bye. At mag-comment lang kayo dyan kung ano po ang gusto nyong i-content, topic, para magkaroon po tayo ng pag-uusapan. Bye-bye, guys. Thanks for watching and see you again on our next video. Padaan mo na, boy. Boy, padaan.